Naintindihan ko po yan, sir. Pero ang ibig ko sabihin, pwede nyo naman po i-request o major kung talagang gusto mong linisin ang iyong pangalan, pwede bang isubmit mo sa amin yung cellphone mo? Okay, nandito ka na rin lang, isa ka sa mga person of interest. Kung gusto mo linisin yung iyong pangalan, ito ay voluntary, willing ka ba mag-submit sa isang lie detector test? Isa sa pinag-uusapan ngayon ay ang matagal nang hindi pa nare-resolba na kaso dahil sa pagkawala umano ng isang guro sa Batangas at dating beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Samot-saring reaksyon ang lumalabas dahil daw umano'y tila na whitewash na o pinagtatakpan ng mga kapwa-pulis ang krimen na ginawa ni Police Major Alan De Castro at ang personal driver nitong sumuko na sa mga otoridad na si Jeffrey Magpantay. Tila ba ay pinaglalaroan na lamang raw ng PNP ang kasong ito dahil kahit kaliwat kanan na ang mga nagsilabasang ebidensya at witness sa pagkawala ni Catherine Camilon, ay mabagal pa raw sa pag-ungang-usad ng kaso. Isa umano si Police Major Reynold Villania, isang retired policeman na ngayon ay isa ng abogado, ang nagkomento hinggil sa pagkakasalungat, at nagbabangga ang mga pahayag ng PNP, sa kaso ni Police Major Alan De Castro. Ani Major Reynold Villania. The Curious Case of Jeffrey A. Magpantay. Napakaganda nitong pag-usapan mga kasamang pulis. Bakit? Yung press release ng PNP ay magkakasalungat at nagbabanggaan. Si Jeffrey ay isa sa mga pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon, isang beauty queen. Kasama niya sa reklamong nakasampa sa piskalya ay si Major Alan Castro, isang kakilala at classmate ko sa schooling. Base sa balita, si Major Castro, may asawa, ay nagkaroon raw ng relasyon kay Catherine, at si Jeffrey ay kanyang personal na driver. Bago raw mangyari ang pagkawala ni Catherine, lumabas ito para kausapin si Major Castro. Mayroon rin daw na nakakita, na inililipat ni Jeffrey ang isang duguang tao galing sa isang sasakyan, papunta sa isang sasakyan. Kalaunan, may nakitang isang abandonadong sasakyan na may mga physical evidence, na tumutugma kay Catherine. Ngayon, si Major Alan Castro, ay naka-restrictive custody sa ating kampo, samantalang si Jeffrey ay sumuko sa Balayan Municipal Police Station Batangas, nito lang January 9. Eto na, ang sabi ng PNP, si Jeffrey ay hindi arestado. Kusang nagpa-custody raw siya kasi natatakot sa kanyang buhay. Hindi rin daw inamin ni Jeffrey ang bintang na sangkot siya sa pagkawala ni Catherine. Sabi pa ng PNP, nagpirma raw si Jeffrey ng waiver of detention. At hindi raw siya nakakulong, bagkus binigyan ng isang kwarto. Yun nga lang, hindi siya pwedeng makalabas ng hindi nagpapaalam o walang kasama. Ang lahat ng ito ay nasa balita o pahayagan. Saan ba ang magkasalungat, at nagbabangga ang pahayag ng PNP dyan? Isa, kung hindi arestado si Jeffrey, bakit hindi siya makalabas ng estasyon nang walang pahintulot ang PNP? Pagka nagkaganyan, arestado ang tao dyan. Dalawa, iyong waiver of detention sa ilalim ng Article 125, Revised Penal Code, ay nangyayari lamang kung arestado ang sospek. Pag hindi arestado, hindi kailangan ang waiver. Base sa balita, may abogado si Jeffrey noong nag-surrender. Isa lang ang nakikita nating value sa pag-surrender niya. That is, intelligence value na makukuha sa interrogation techniques. Bagamat, hindi admissible, malaking tulong sa investigation para maresolba ang kaso. Mami Rosario, ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig man po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa sumurrender kay Major Ballesteros? Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa Balayan si Magpantay. Para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ho kami na magsasalita siya. Okay. Sa kaso. Alright. Pero hindi ko kayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap po itong si Jepoy?
Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa Balayan sa police station. Opo. Usap po kami Opo. doon sa mga pulis po doon. May kasama po kami na pulis dito sa amin sa Tuwi, pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver Hindi nga po siya sir. never niyo pa siya nakita. Nalaman Hindi niyo na po. lang nung lumutang siya na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin. Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya. Hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Nung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun kung ayaw niya makipag-usap sa inyo. Yun nga lang, nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malinis ang kanyang konsensya, kahit na baliktad rin yung mga tanong, paikot-ikutin, pare pa rin yung sagot mo consistent. Wala kang katakutan di ba? Pag tumanggi ka, medyo may pagdududa, di ba? Po. Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy, ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan para ang inaasahan po namin yung talagang siya magsalita kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya'y nandyan na dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pulis ang involved, medyo binibaby. Opo, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon. Sabi po hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ang buweltahan. Yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko, nung pulis. Karapatan niya po yun. Colonel Jacinto Malinaw, CIDG, Region 4A. Magandang hapon po, Colonel. Sir. Senator sir, magandang hapon po at sa lahat ng followers po. Lumutang po itong si Jepoy sa Balayan Batangas PNP. Ano po yung mga katanungan na ibinato nyo sa kanya kung meron man at ano po yung kanyang mga sinagot na maaari po makatulong sa inyong ginagawang investigasyon ngayon, Colonel Sir? Yes sir, in as much as we wanted to fill in yung mga info gaps natin kasi base po sa investigation natin, hanggang doon lang sa pagsali ng katawan ni Catherine sa Red CRB. Nang sir, ang binigay lamang ay mga personal circumstances lang po niya, no? At nang tinanong natin sa krimen, siya ay pinagbawalan po ng kanyang abogada at ayaw po mag-execute ng statement or affidavit pagpunta na kasi may investigator po doon. Pinuntahan po namin siya sa Balayan Police Station po. At nandun na po yung kanyang abogado at the time na dumating kayo doon sa Balayan Police Station? Opo sir, nandun po. Okay, so kontrolado na po ng abogado yung kanyang mga isasagot. Yes. Sir, I'm sure na by now, na-process na po ng SOCO yung pong crime scene, yung pong kotse and all. Pwede bang malaman kung ano na pong klase po mga ebidensya ang nakuha doon sa sasakyan especially? Sir, maliban po doon sa, dalawa po sir, no? Yung hair strands na na-recover po doon na Okay. babae ay nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Ibig sabihin, kay Catherine nga po yun. So Opo, sir. 99% po kay Okay. Catherine po yung buhok. Opo. On the other hand, yung mga blood stains na nakuha doon during the process ay nagmatch din po sa dito ni Catherine at nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Doon po sa isang nag-process din po for possible lifting ng latent fingerprints po sa loob ay napakalinis po. Wala po tang na-lift ang ating SOCO team during the processing. Okay. Wala po kayong nakuha yung SOCO ng iba pang mga ebidensya doon po sa loob ng sasakyan? Negative po sir. Bukod po doon sa hair strand at blood na sabi nyo nga it belongs to the victim?
Negative na po, sir. For info po, sir, prior po sa pag-recover po ng Red CRB, tinanong po natin si Mrs. Camelon as to the personal effect, earrings, kwintas, at damit na suot ni Catherine or dala niya. At the time she went missing, unfortunately, sir, wala po kami na-recover o yung suko natin sa loob ng sasakyan ng mga personal items belonging to Catherine po. I'm sure natanong nyo na lang po si Major, yung primary person of interest na nasa kustodiya po ngayon ng PNP. Ano po yung mga naitanong nyo po sa kanya? Basically, sir, yung general inquiry lang, saan po siya yung time na yon. Yun nga nakuha natin, sir, general denial, nasa kampo lang po siya noon, nasa duty. Okay, at yun naman po, yung alibay niya yon, tumutugma naman po sa mga records sa kampo, CCTV at pinatutunayan ng mga kasama niya, etc. Yes, sir, yes, sir. Nag-conduct po tayo ng investigation, sir. Maliban po dyan, sir, ay nagpa-conduct din po tayo sa internal affairs ng Batanggaan ng Pro 4A ng local PNP na kanilang investigation. So far, sir, wala kami nakitang sir, record na that would disprove na wala siya sa kampo. So ang ibig sabihin, meron pong mga record magpapatunay na nandun siya sa kampo ng mga Yes, sir, insidente. just like the certificate na nag-duty sa sir, nung time na yan kasi meron kaming duty detail every day, sir, sa PNP. Okay. So sino pong pumirma doon sa duty record? Sir, hindi ko lang ma-recall, sir. Meron pong duty officer every day po yan, sir. Kaya nga po, paano ba siya? Pag naka-duty po siya, nakaupo lang po siya sa desk? O pag naka-duty Hindi po, siya, sir. he's allowed to go out? Kasi on duty, syempre, ano bang katungkulan ni Major nga pala in the first place? Sir, during that time, sir, he was the deputy of the Drug Enforcement Unit ng Exactly. Batangas PNP. Yan nga, sir. Kaya nga, so kung ibig sabihin, kung sa anti-drugs po siya, then kasama sa kanyang duty ay rumonda o lumabas o mag-operate. Tama? Yun nga po, sir. Oh, so pwedeng nasa duty siya, pero nasa labas siya. sir. Tama po kayo, sir. Thank sir. you. So, yes, Thank sir. you. Tama po kayo. So hindi natin pwedeng sabihin na porke siya nasa duty, so hindi na siya pwedeng gumawa nung Yes, sir. pinagbibinda Tao po sa yan, sir. kanya. Gumagalaw din po yan, sir. Gumagalaw. Exactly. Maliban na lang kung siya ay desk officer na nakaupo lamang doon, nag-aantay ng may magpa-blotter at may CCTV, then malakas na alibay yun. Correct po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Okay. Now, last na lamang po. Yung pong cellphone ng victim, na-recover, hindi? Hindi po namin na-recover, sir. Yung pong cellphone ni Major De Castro, inyo ho bang ni-request na i-submit sa inyo for forensic? Negative po, sir. Personal effects po niya yan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Pero ang ibig Yes, ko sir. sabihin, pwede nyo naman po i-request o Major, kung talagang gusto mong linisin ang iyong pangalan, pwede bang i-submit mo sa amin yung cellphone mo para ipa-forensic namin? Did you ask it on that? We have tried verbally before, sir, during the early stage of the investigation, but he declined, sir. Officer to officer. Okay. Medyo declining siya, sir, mag-comment. Okay. So, marami kayong mga tinatanong sa kanya na makakatulong sana sa pag-imbestiga ninyo, pero he always declined. Yes, sir. Yes, sir. Ayun. Okay. Ito bang si Major napa-drug test na po ng kanyang unit? Hindi po namin siya hawak, sir. I'll coordinate with proper officer as to that matter, sir. Paano ba kinakalap ng SOCO yung mga ebidensya tulad nito sa loob ng kotse na kung saan minatagpuan ng hair strand at blood ng biktima? Sir, based on my coordination with them, sir, meron silang mga luminol test, yung nag-apply ng chemical sa loob para makita yung blood stain. On our naked eye, sir, hindi po natin makikita yon. Mhm. And also, so they also conducted vacuum sir, para makuha yung mga pieces of particles dun sir, sa loob. Kaya na-retrieve nila yung mga hair strands. Meron pong iba na, if I'm not mistaken, sir, out of the 19 strands, merong few strands doon ng sa lalaki. Okay. Yan po, sir, ay nasa pangangalaga pa rin ng SOCO. And we are also, in our committee meeting, sir, with Proper A, we are also discussing with the legal team namin as to paano namin makuhanan ng sample itong mga respondents natin, sa suspects, sina De Castro, sina ano. So, yan, sir, ay subject for agenda namin, sir, sa next meeting namin, sir. Very good. At least, medyo may napupuntahan na po itong ginagawa niyong investigasyon. Ayon, medyo nagbago na Opo, po yung sir. Opo, aura sir. ng pamilya ng biktima. Natanong niyo na ho ba kay Major De Castro kung willing siya na magbigay ng sample ng kanyang buhok para magkaroon ng imamatch? Kagaya ng na-mention ko kanina, sir, ang aming strategy, sir, ay will go to yung legal team namin. Baka pwede na siyang i-compel ng investigating prosecutors to produce
Kasi sir, Ayun. kung ganyan sir, ay typical reaction sir na isang suspect na ganyan, ay declining talaga yan sir. Okay, nasa legal maneuver nyo na po yan. Okay. Yes, Pero sir, yes, sir, yes, maganda po yung mga napapakinggan natin ngayon. At nakikita ko na nga po, medyo okay yon sa mga kamag-anak ng victim. Kanina po, sobrang lungkot nila. Ngayon, parang nagkaroon silang pag-asa. Sige po, Colonel, from time to time, paki-update na naman po yung mga kamag-anak ng victim. Ano po, maging kami kung Yes sir, pwede. yes sir, yes sir. Next week sir, iikutin kami sa kanila sir, sa family nila para ma-brief namin personally, no, as to the next step ng legal procedure at ano yung mga asahan din para hindi Okay. naman sila mabulaga sir. Isa pa po, Colonel. Opo. Ito, maybe this is a long shot, but try it anyway. Wala nang mawawala. Yes, So, pwede niyo po sigurong i-request sa mga relatives, kasi baka mamaya meron dyan mga relatives ni Major De Castro na gusto talagang malaman ng katotohanan at hindi nagkukonsinti ng mali. They were willing to submit themselves na para doon sa DNA matching. Yes sir. Kunyari, tatay o kapatid, o sino sa inyo dyan, o kamag-anak ni Major De Castro, pwede ba kami maggumawa ng cross-matching sa DNA testing? Pag pumayag, o bingo. Di ba, sir? Yes sir, pwede po yun sir. Actually sir, meron po kami mga informal efforts diyan sir. Mhm. Doon mismo sa area, Mhm. and we are also tapping the help of LGU Mhm. at saka yung mga dating police din sir na makakatulong. So, we're hoping for the sir, no, para lahat tayo ay mabigyan natin ng hustisya yung pamilya at harapin niya sir kung may problema talaga itong si Major De Castro. Kasong ito. Opo. Ganon din po siguro yung mga kamag-anak ni Jepoy, di ba? Yes sir, we're very happy nga sir. Salamat din kami sir sa pressure po ninyo. At sumuko sir. Opo. We do not know as of now as to his motive. Yung nga sir, gwardyado, sarado lang talaga ng abogado. Malay natin sa banda-banda rin sir ay mag-iiba ang tono. Actually, ako ng reward dito ng 500,000 sa sino man makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jepoy. Hindi ko ibibigay Yes, yung sir. reward kasi siya mismo ang kusang lumutang eh. O, Yes, di ba? sir, yes sir, tama po kayo sir. Kami rin sir, kinoconsider namin yung sinabi po ninyo nung nakaraan and malawak yung aming research sir kung baka meron siyang pending case sa ibang kaso. But so far, it turned out negative, malinis po siya. Okay. Sige po. Diyan lang muna, Colonel. So, like I said earlier, from time to time, we would really appreciate it kung i-update niyo po yung mga kamag-anak maging kape. Sobrang thank you po, Colonel. Thank you so much. Walang anuman Colonel po sir. Molino. We will do sir, we'll comply sir doon po sa sir, observation niyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo, Colonel Jacinto Malino, Chief Investigator sa IDG Region 4A. God bless po, sir. Colonel. Buhay din po kayo sir. Thank you po. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon niyo doon po sa mga napakinggan niyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga o kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, ma'am, halimbawa, nagdili-dali ang ating kapulisan all of a sudden, okay? Dadaling ko po ito sa Senado in aid of legislation. Paimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-matching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw, malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, ma'am ha. From time to time, usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer at Ma'am Ching Ching. Thank you so much po, Senatora. Okay. Kumusta naman po kayo, Ma'am Ching Ching naman? Okay naman po, naghihintay pa rin po ng resulta po sa kaso po ni Catherine. Wala po kayong natatanggap na mga tip, whether from people na kilala nyo
o sa mga hindi nyo kilala, basta na lamang nagpadala ng mga tips sa inyo, nagsasabing, meron akong alam, ganito yung nangyari, ganon. Wala ho ba mga nag-volunteer? Wala po. Okay, sige po. Kung sakali man dumating yung time na meron po nag-volunteer ng mga information, agad-agad po, makipag-ugnayan kayo kay Colonel Jacinto Malinaw at napakagaling naman po itong si Colonel Malinaw and I'm sure mapoprocess po na maayos yung mga ebidensyang maibabato nyo sa kanila. Okay? Opo. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Maraming salamat po. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.